Floor, Secretary Abaloser. Maraming salamat, Mr. Chair. Gusto ko lang ho mag-comment dun sa Senate na kaso ni Atty. Torion Filomena versus Villanueva versus People, June 10, 2019. Malaking pagkakaiba po ito. Misplaced po ang kanyang kinote. Bakit? Ito po ay may akusado no, na convict dahil siya'y kumuha ng personal na utang na loan from a cooperative despite being assistant director ng kooperatiba. Kaya ang sinasabi ng Korte Suprema, ang mga public officials shall always uphold public service over and above personal interest. Mr. Chair, wala akong interest dito. Hindi ko na makilala si Pastor Kibuloy. Nagkataon lamang na trabaho ng pulis na hanapin siya. Nakakagalitan na nga na hanapin lahat ng mga akusado eh. Ngayon, yung sa amount, pagpalagay natin, amount 10 million. Ito lang masasabi ko po. Walang kahalagahan, walang katapat na halaga ang puri ng isang bata. Kung totoo man ito, walang katapat na halaga yun. No? Kaya nga dapat dahil is still deemed to be innocent until he is proven guilty. Harapin na lang niya ito. No? At meron tayong ano po rito, meron po tayong proseso po rito. Ganun lang kasimple po ito eh. Bakit ba tayo nagkakagulo-gulo? Kasi ayun sumuko eh. Sumuko siya tapos po lahat na usapin na ito. Ganun lang po kasimple lang. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Secretary Abalos. Unahin mo natin si Mr. Carlo Catil po, Carlo Your Catil. Honor, Minister po ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming salamat Yes. po, Your Honor, sa pagkakataon pong ito. Hindi pa po lawyer, Your Honor, and Secretary Abalos is... Pareho tayo. Apo, Pulis lang si ako, Secretary pulis. Abalos po ay lawyer, pero konti, balikan ko lang po konti yung sa opening statement niya. Maraming salamat po, Secretary Abalos, sa pagbabasa po ng testimonya ni alias Amanda na puro kasinungalingan. Hindi niyo po siya kilala, Your Honor. Kilala po namin kasi kasamahan po namin. At ayaw po namin ibulgar dito yung kabastusan at mga kasamaan na kababuyan na ginawa niya sa loob. Ayaw po namin kasi babae po siya. Okay, kami po nakakalam niya. At nasa korte po yan, alam ko po bilang ordinaryong Pilipino, hindi po natin i-discuss po yan. Ito po, Attorney, Your Honor, and through Secretary Abalos, dito po tayo, kini-question po namin ang excessive pangaharas at panggigipit na ginagawa po ng kapulisan po under your supervision po. Wala po kayo doon during June 10 po at nandito po mga ground commanders, sila po ang nandun at kami po ang nandun. Alam po namin ano ang nangyari and in your opening statement, sinusupervise nyo talaga sila. No, kung sinusupervise nyo po sila, alam nyo ba po, Secretary Abalos, na excessive force, ilang batalyon, platoon, Region 10, 11, 12, 13 ang pinal doon in different compounds. Pangalawa po, may namatay po na 2 katutubong bilaan because of trauma. Alam niyo po ba yan? Because sa ginawa po ninyo na kahit hindi po included doon sa search po ng compound. Hindi po compound ng Kingdom of Jesus Christ yun. Yun po ay compound ng Bilaan tribe. Sinali po nila doon. Pag search, tinutukan ng baril 4 a.m. in the morning. Pangatlo po, hundreds of children there sa aming compound were traumatized until now. Nagsisigaw nakakita ng pulis. May anak po ba kayo, Secretary Abalos? Nagsisigaw Yes, po, Your Honor. You do not direct your question Sorry po. another resource person. Yes direct po. to the chairman. Yes po. Sorry po, Your Chair. Your Honor po. Na-traumatize po. Nanginginig po, nagsisigaw every time makakita po ng police because po sa ginagawa na. I correct po, Your Honor. Hindi po namin kini-question ang trabaho po nila. Ang kini-question po nila, how did they conduct the operation? Itong ginagawa po nila until now po, kinikasing na po kami dyan sa loob po ng compound. Sabi po ni Secretary Abalos, Your Honor po, Mr. Chair, according to him po, babagsak po daw ang Pilipinas pag hindi na gagawin ang trabaho nila. Hindi po. Babagsak po ang Pilipinas pag wala pong titindig sa katotohanan at marami pong takot laban po sa pang-aabuso po. Kaya po kami dito sa Kingdom of Jesus Christ, tatayuan po namin ito. Kahit po binigibit po yung boses namin, kahit po finifilter po ang lumalabas sa media. Ano po kayo nakikita lumalabas sa media? Kami lang po sa SMN, di ba? At sa social media. Maraming salamat po sa tumutulong po. Yan po ang tanong namin kay Secretary Abalos. Alam niyo po ba na excessive po yung ginawa po ninyo? Alam niyo po ba yung panghaharas na ginagawa po nila doon sa amin? Maraming salamat po. Mr. Thank you. You may respond, Secretary Abalos. Yes, maraming salamat, Pastor. Aklaruhin ko lang. Hindi po ako, Pastor. Kingdom Minister po. I'm sorry. I apologize, Minister. Okay. Unang-una, para lang maklaro po rito, under the law, I supervise. Pero with regards to operational control, wala po tayong kinalaman dyan. It's purely a police matter pagdating po sa babae niyan. Ngayon, ganito lang po yan.
Maraming katanungan tungkol sa excessive force, etc. Alam naman po natin na si Pastor is a well-loved person sa lugar po ninyo. Alam po natin yan, no? And we respect your belief. Kanya-kanya po tayong respetuhan po dito. Pero of course, alam nyo, basta masyado marami, kung minsan yung emosyon might go in the way. Magpalagay natin ang napadalang pulis, no? Ito po yung pinaliwanag sa akin, nagtanong ako after the operation Madala natin dyan 20, 30. No? Tapos ando ng daming tao with so much emotions. Siguro hindi mo masabi kung anong mangyari. No? Hindi mo natin masabi. So the only way to do it is probably, sabi nga nila sa akin, is magdala tayo ng contingent to show force. Pero, ito po importante. Pero, importante ang maximum tolerance. Importante, wag lumaban. Importante, wag mamarel. Importante, wag maluntok. Tanggapin lahat. Nakita nyo at higit sa lahat, wag pumatay. Nakita nyo naman, winawater cannon ng pulis. Kitang-kita yan. Pero may dinimanda ba ang pulis? Wala po kami pinadimanda, Minister. Wala po. Naunawa po natin because let's face it, pagdating sa ganyang operation, it's height of emotions Nangyayari po iyan. No? Kaya importante po dito talaga ang maximum restraint. Hindi bale sa mga sinabi po ninyo, okay? No, we will take note of that. At maraming salamat, sinabi po ninyo yan para matignan din naman namin at maano po namin na Minister. Okay. Thank you, Secretary Abalos. Thank you po. If you have observed, Secretary Abalos, during the last meeting, na-take up namin dito, na tila, ako, coming from me mismo as the chairman, I was the former chief of the Philippine National Police. Mahal ko itong mga pulis. Ako rin ay tubong Dabawinyo. Mahal ko itong mga taga-Kingdom of Jesus Christ, taga-Davao ako, Dabawinyo ako. Kaya I am caught in between. Kaya ngayon nakikita ko talaga, pagdating ko sa Davao, last weekend, umuwi akong Davao. Pagbaba ko sa airport, dumiretso kagad kami palabas. Paglabas, sabi ko sa driver, huwag kang kumaliwa, kumanan ka, daanan natin yung Kingdom of Jesus Christ. Titingnan natin. On the way, daming checkpoint. Sabi ko, U-turn ka. Pagbalik, checkpoint na naman. Tinanong ko yung mga patrolman, Dong, is that face mask part of your uniform talaga? Wala namang COVID ngayon Bakit kayo lahat naka-face mask? Ano ba yan? Intimidating factor ba yan? Ginagawa ninyo? Ang patrolman, hindi makasagot-sagot. Sabi ko, alam ko you're just following orders. Part of your uniform ba talaga yan? Hindi makasagot yung patrolman. Anyway, sige lang. I will talk to your commanders. Kasi, ganito, Sir, DILJ, taga Davao ako. Ramdam ko yung sentimento ng mga tao ng Davao. Right now, kahit anong sabihin natin, talagang ang kanilang pagtingin sa pulis ay nagbago. Talagang imbis na matuwa, matagal nilang minahal ang pulis. Davao City Police Office, as I've said during the previous hearing, ilang taon yan, Hall of Famer, Best City Police Station of the Year. Dumating ang punto na hindi na yan pinapasama sa competition dahil palaging best, hindi na manalo yung ibang syudad. Ngayon, parang biglang bumaligtad yung pagtingin ng mga tao. Now, sabi ko, kayo, Colonel Marantan, you are the city director, you are trying to arrest 1 or 4 persons na ko-accuse ni Pastor Kibuloy. Siya lang hinahanap ninyo, di ba? But in doing so, you are alienating yourself from the rest of the community. Alam naman natin yung ating policing concept na the police is the community is the police. Dapat ang samahan natin dyan ay maganda. Pero ngayon, it pains me. I am a Davao City Police for the whole, for my whole life. Police ako ng Davao City, pero naramdaman ko talaga. Parang galit na yung mga tao doon sa kanilang local police. Kaya maganda na dito ngayon si Secretary Abalos
Because I was talking to General Torre, at luckily wala siya dito. At nagpaalam siya, may letter siya na hindi doon siya makarating because of a very important matter. Ngayon sir, ikaw na lang kausapin ko. Pwede bang mag-adjust tayo sa ating ginagawa sa Davao? I'm not trying to impede your operation against Pastor Kibuloy because that is perfectly legal, covered by warrant of arrest yan. Pero yung pag-antagonize, mga tao feeling harassed, every time na lang may makita sa checkpoint dito, checkpoint doon, na hindi mo lang nila makita yung nameplate, naka-mask na ganun. Very intimidating, sir. I tell you, police ako. But at the same time, I am local, I'm a Davao local. Alam ko yung nararamdaman ko. Kaya pwede ba tayo mag-adjust na para maging friendly naman yung police? We're not stopping your checkpoint operations. You can checkpoint anytime you want, anywhere you want. But please, do it in a manner that you are not antagonizing the community. Yun lang pakiusap ko. I am a Dabawenyo. It pains me na ako, local police ako ng Davao. Tapos ganun, parang ang mga police na ang tinatakot na lang mga tao. Alam ko, police you're just taking orders. Even the General Torre is just taking orders. Even the Chief PNP is just taking orders. Ang sa akin lang is, ayusin natin. Dahil pag hindi natin ito na-address, darating ang punto na talagang baka mag-rebuild yung buong Davao City laban sa gobyerno, laban sa PNP. Dahil ako mismo naramdaman ko eh. It pains me to see that yung matagal na namin na pinag-establish na relationship ng community at ng police ay ngayon biglang nasira. Yun lang sir, nakiusap lang ako sa inyo. Please adjust your operations in a manner na hindi antagonizing to the public. Yeah. Yun lang sir. Mr. Chair, maraming salamat sa pagsabi po ninyo, no? And I will make sure, no? This is my own commitment, Mr. Chair. Mag-uusap po kami nila Colonel Hansel, nila RD Torre, and pupunta po ako doon. I will see it for myself, but I'll assure you this, no? Na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulis. Yun naman po ang layunin ng bawat isa po rito, no? I will go there, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you sir. Alam ko you mean well as a Secretary of Interior Local Government. Hawak mo yung kapulisan, hawak mo ang local government. And you've been a mayor. Alam mo naman siguro kung paano natin i-deal yung police pag ikaw ay local chief executive tapos parang binababoy ka na ng police para bang wala ng respeto sa'yo, talagang maramdaman mo talaga sir na iba na ito. Something must be wrong. Something is behind all this happening. So please ayusin natin before this erupts. Sasabog ito pag hindi natin aksyonan dahil ang mga tao doon galit na talaga. I'm just telling you as a resident of Davao City. Sinasabi ko na ito sa'yo para maka-adjust kayo sir. Yun lang. Hindi kami nakiusap na ihinto ninyo paghanap kay Pastor Kibuloy. Hindi kami nakiusap na ihinto nyo yung checkpoint operations nyo dyan. Dahil that would be to the benefit of everyone. Pag may checkpoint, tuwang-tuwa kami noon. Dahil safe tayo pag may checkpoint. Pero pag ngayon, pag may checkpoint, feeling intimidated mga tao, ano naman kaya mangyari? Nakamask na naman yung mga pulis. Walang, hindi makita yung mga pangalan. Kausapin mo, ayaw sumagot. I don't know how I think nasa iyo ang solusyon nito. Please act on this, sir. Yun lang hinintay natin. Mr. Chair, I assure you that binibigay ko po ang pangako ko sa inyo at sa mga tiga Davao, no? Lahat po ito, yung mga protocols, yung mga walang mask, yung mga pangalan dapat nandyan, notifyan lahat kung ano nangyayari. Kasi kung hindi nila alam ng yung nangyayari, dyan nagsisimula yung suspetsahan Dapat alam nila bakit anong purpose po ito and we'll start this dialogue. I assure you that, Mr. Chair. I assure you that. Thank you, sir. Thank you, sir. Because alam ko, yung mga police na yun na gumagawa ng checkpoint, sama na sa kalooban nila dahil taga-Davao rin sila Alam rin nila na ano feeling lang ng mga kapatid nila, ng mga parents nila sa mga ginagawa nila. They're not doing illegal. But they're just doing, to tell you frankly, improperly yung ginagawa nila. Bakit mag-checkpoint ka, palagi naka-mask, kailangan, tapos hindi makita yung pangalan. Yun lang sa akin. We must be friendly. Hansel, you must be friendly to the people. Kahit na hanapin mo si Pastor Kibuloy,
I tell you, hindi kita harangin. Wala kami problema dyan. Do your job because it is your sworn duty. Gawin mo. But it is also your sworn duty to love the community. Am I correct? Ipakita mo. Mahalin mo yung taga Davao. Huwag mong kalabanin yung mga tao doon. You reach out. Ha? Yun lang ang pakiusap ko sa inyo. Kaya, go ahead. Thank you, Mr. Chair. And I think the actions of the policemen speaks well of the result of the culmination of the Kadayawan ng Davao, Your Honor. In fact, the last Saturday and Sunday, there were no crimes listed. It was a zero. I'm not referring to your ordinary duties, ordinary functions. Ang akin lang yung treatment ninyo ngayon dyan sa paghanap kay Pastor Kibuloy. I know, limitado yung papel mo dyan. Si RD mismo ang mga tao ni RD yung deploy doon. So, yun lang. Just take and take and adjust. Adjust lang tayo. Tanggalin nyo yung nakamas. Kasi pangit talaga. Intimidating ang dating. Imbis na we should be friendly to the people. Konting ano lang, Your Honor, konting consideration lang with the policemen. Kasi they've been there, exposed to the pollution of don't tell me that you don't tell me that reason. So ako alikabok. Alikabok, nakamas kayo lahat nakamas palagi 24/7 pag nag-checkpoint. That's very, hindi ko matanggap yung rason mo na yan. Is it part of the uniform? No. Your Honor, I'm telling the truth, Your Honor. That's why I'm here. But wag mo akong sabihan. Nag-checkpoint rin ako ng yung dinaanan nyo ngayon, dinaanan ko rin yan. I'm just wondering bakit lahat ng police ay nakamas, which is very intimidating. Para sa akin lang ba? Para sa mga tao. Wag mong gawin rason yan. Don't tell me that reason na alikabok. Ang akin lang is, we must be friendly. Nakita nyo intimidating ang dating kapag palagi nakamas. Ano bang nakamas palagi, di ba? Yung mga may gagawing masama. Wala silang ginagawang masama. Pero ang dating, kasi palagi nagaganon, talagang intimidating sa tao. At kinausap pa, ayaw sumagot. Anyway, they were not your people. Mga tao yun ng region. Mga RMJ yun. Okay na yun. Mr. Chair, I will assure you, mamaya nga po, I will talk with the chief and make sure bukas na bukas lahat po walang mask po yan, and to make sure yung protocols like the name ay properly mailagay po. I assure you that, Mr. Chair. Yun lang Yes, sa atin, sir, para mapalagay yung mga tao.